Part 6. Iyan nga ang kwintas na hinahanap ko. Bulalas ni Lily. Dali-dali itong lumapit kay Jackie at kinuha mula dito ang hawak na alahas. Napatda naman si Jillian sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya maisip kung paano iyon napunta sa bag niya. May hinala na siya kung paano iyon nangyari pero wala siyang ebidensya upang pagtibayin iyon. Tumingin si Lily kay Paxton at itinuro pa siya. Sinabi ko na nga bang ang babaeng iyan ang kumuha ng kwintas ko. Paxton, please, do something. Nag-aalaga ka talaga ng ahas dito sa bahay mo. Paalisan mo na siya, hindi natin kilala ang taong iyan. Baka kung ano pa ang gawin niya sa susunod. Naghihisterya nitong sigaw. Hindi nga nagtagal ay naramdaman ni Jillian ang mahigpit na hawak ni Paxton sa kanyang braso. Tiningnan ni Jillian ang mukha nito. Puno iyon ng galit at pagkamuhi at hindi na niya kailangan pang tanungin kung para saan iyon. Get out of my house, mariin ang boses na pagkakabigkas nito. Ano, hindi na nag-awa pa ni Jillian na makaangal dahil nagsimula na si Paxton na hilahin siya palabas ng kwarto. Nalagpasan nila si Jackie at hindi nakaiwas sa kanyang paningin ang nakatago nitong mga ngisi habang si Lily naman ay lantaran na ipinakita sa kanya ang nang-iinsulto nito na mga ngisi. That's right, babe. Dapat ay patalsikan muna ang babaeng yan dito. Wika pa nito habang nakasunod sa kanila pababa. Nagngingit-ngit naman sa matinding inis si Jillian dahil sa mga pangyayari. Kahit kailan ay hindi siya nagnakaw. Hindi siya pinalaki ng mga magulang na ganon. Kahit na naghihikahos sila sa buhay ay hindi niya maaatim na pagsamantalahan ang kanyang kapwa. Ngunit heto siya at sinet up pinagbintangan sa kasalanan ng hindi naman niya ginawa. Ngunit kung iisipin ay mabuti na rin ito. Nagkaroon tuloy si Paxton ng rason upang paalisan siya sa bahay nito. Nadungisan man ang pagkatao niya pero okay lang. Ito na ang matagal niyang hinihintay, ang kumalas dito. Para itong blessing in disguise. Inaakala siguro ni Lily na nanalo ito, ngunit ang hindi nito alam ay pati siya ay nagwagi rin. Pinigilan ni Jillian ang pagngiti. Diretso lang ang paghila sa kanya ni Paxton. Mahigpit ang hawak sa kanya at mararamdaman talaga doon ang matinding galit. Masakit pero kung ang kapalit naman noon ay ang kalayaan niya ay titiisin niya. Malapit na sila sa pintuan nang biglang maalala ni Jillian ang mga ilan niyang gamit na naiwan sa kwarto. Pamreno ang mga paa niya. Teka sandali lang. Kukunin ko lang yung mga gamit ko. Matalim siyang binalingan ni Paxton. Mga gamit mo. Wala kang gamit dito ni isa. Those things doesn't belong to you. Unless gusto mo rin na nakawin ang mga iyon. Pinalampas ni Jillian ang huling sinabi ng lalaki at galit itong hinarap. May mga gamit akong dinala dito. Importante ang lahat ng mga iyon at kailangan ko iyong kunin. Don't believe her, Paxton. Si Lily, I don't believe the words of a thief. Lalong humigpit ang hawak ni Paxton sa kanyang braso at sa pilitan siyang kinaladkad palabas ng bahay. Sandali nga lang sabi yung mga gamit ko. Senggal ni Jillian dito habang sinusubukan na kumawala. Lalong kumulo ang dugo ni Jillian nang makita si Lily at Jackie na mahinang nagtatawanan. Nangangati siyang sabunutan ang dalawang bruha na iyon. Umalis ka sa pamamahay ko. Buwisit ka. Kukunin ko nga lang ang mga gamit ko. Nakakaintindi ka ba? Yumigkas ang libreng kamay ni Jillian upang sapakin si Paxton pero naging mas mabilis ang mga galaw nito at nasangga iyon. Don't try my patience, woman. Mariin itong wika sa kawalang babala na itinulak siya ng malakas sanhi upang mapasubsob si Jillian sa semento. Napasinghap siya sa ginawa nito. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ito kabayolente. Ngunit ano pa ba ang inaasahan niya sa taong nagpa-torture sa kanya? Nakaramdam ng munting kirot si Jillian sa kanyang dibdib. Nanubig ang kanyang mga mata at matalim niyang nilingon si Paxton. Hayop ka talaga. Senggal niya dito ngunit agad din siyang natigilan nang makita ang itsura nito. Bahagyang nakaawang ang labi ng lalaki. Mayroon ding kaunting kislap ng pagsisisi sa malamig nitong mga mata na agad ding nawala. What is happening here? Isang malalim at baritonong boses ang narinig ni Jillian sa kanyang likuran. Namalaya na lang niya na may umalalay sa kanya upang makatayo. Nilingan niya kung sino ang taong nakahawak sa kanya mula sa likuran at ganoon na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Malakas siyang napasinghap. Si Sir Hendrix. Ang tatay ng walang hiyang si Paxton. Sir, aniya sa nauutol na boses.
Matagal na niya itong gustong makita at makausap pero ngayon ay kaharap na niya ito. Binigyan siya nito ng tipid na ngiti sa kabinitawan. Sunod itong bumaling kay Paxton sa seryoso at malamig na mga tingin. Ngayon niya lubos ang nakita ang pagkakahawig at pagkakatulad ng dalawa. "Dad, what are you doing here?" Si Paxton sa nauutol din na boses. Kung kanina ay para itong dragon, ngayon naman ay para na itong isang maamong aso. Nabanaag pa ni Jillian ang bahagyang pamumutla nito na pilit na itinatago. Ngunit hindi sinagot ni Hendrix ang tanong ng anak bagkus ay nagbitiw din ng tanong para dito. "What are you doing to your wife?" "Nakita ko ang lahat simula pagpasok ko ng gate." "You're hurting her." "Ganito ba ang lagi mong ginagawa sa asawa mo? Ganito ba ang itinuro ko sa iyo?" May din ang bawat salitang binitawan nito. Lumapit ang tingin ni Hendrix kay Lily na nasa pintuan. Literal na namumutla na talaga ang mukha nito sa biglaang pagdating ng ama ni Paxton. Nagbaba ng ulo si Paxton at hindi makatingin ng diretsyo sa ama. "No, Dad, kasi ano, biglang bulyo ni Hendrix. Pati si Jillian ay napapitlag sa pagsigaw nito na iyon. Tuldok. Mariin na pumikit si Paxton sa siya sinama ng tingin. "Dad, ninakaw niya ang kwintas ni Lily." "Alangan naman na papalanpisan ko lang iyon." Sa kanya naman muling bumaling si Sir Hendrix. "Totoo ba ang sinabi ng anak ko, Jillian? May ninakaw ka raw na kwintas?" Malumanay nitong tanong kumpara sa paraan ng pananalita nito kay Paxton. Napalunok si Jillian at hindi agad nakasagot. Bakit nahihirapan siya na sagutin ang tanong nito? Gustong-gusto niyang makawala sa sitwasyon na ito at ang aminin na totoo ang mga paratang. Sa kanya ang magiging daan doon. Ngunit iba ang mga salitang lumabas sa bibig niya. "Hindi po, Sir Hendrix. Wala po akong ninanakaw. Hindi ko lang alam kung bakit napunta iyon sa bag ko." Hindi niya kaya ang magsinungaling dito. Hindi man niya maintindihan pero ayaw niyang masira ang reputasyon niya dito. Ayaw niyang magkaroon ito ng masamang impression sa kanya. "Did you heard that? Wala raw siyang ninanakaw." "Wow, Dad. And you easily believed her." Si Paxton na hindi makapaniwala. "Of course. At sino ang papaniwalaan ko? Lako at ang mga kasinungalingan mo." "Dad, how can you say that to me?" Ngunit hindi ito pinansin ni Hendrix at malamig na tinitigan si Lily na nananatili pa rin sa pintuan at walang kagalaw-galaw. "What are you doing here, Miss Thompson?" "Visiting my son again. I hope that you're informed that he's already married to this lovely lady here." Bahagyang namula ang pisngi ni Jillian nang itinuro siya ni Sir Hendrix. Ano ba itong mga pinagsasabi nito? "Are you aware that you're being a mistress on what you're doing? Having an affair to a married man. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo?" Walang preno ang bibig ni Sir Hendrix. Kitang-kita ni Jillian ang matinding pamumulan ng mukha ni Lily sa kahihiyan. Bumukas sara ang bibig nito ngunit walang lumabas na salita doon. Nilapitan ni Paxton ang babae at kinabig ito ng yakap upang pagaanan ang loob. Tuluyan nang umiyak si Lily sa dibdib nito. Alam niyang totoong iyak na iyon. "Dad, please, huwag ka namang ganyang magsalita kay Lily. Can you be more considerate with her feelings?" Ani Paxton habang inaalaw si Lily. "Considerate? You already know that I don't tolerate when someone is in mistake. Paalisan mo na siya dito kung ayaw mong ako ang magpaalis sa kanya." Umismid si Sir Hendrix at hinayla si siya papasok sa bahay. Tulala lang si Jillian sa lahat ng mga pangyayari. Hindi niya maiwasan na pagmasdan si Sir Hendrix. Bakit ba ang bait nito sa kanya? Lagi siya nitong ipinagtatanggol kay Paxton. Ang malala pa doon ay ipinakasal pa siya nito sa anak nitong may galit ata sa mundo. Kailangan na niyang linawin ang lahat-lahat dito. "Sir Hendrix." Tumigil siya at hinarap ito. "Bakit niyo po ginagawa ang lahat ng ito? Bakit mo ako ipinakasal kay Paxton? Kilala niyo ba ang pagkatao ko?" "Paxton, I can't believe this. Talagang sinunod mo ang sinabi ng daddy mo. Bakit mo ako pinapauwi? Ano, you'll just gonna let that woman in your house again after she stole my necklace? You know what? I should sue her for stealing." Walang tigil na salita ni Lily. Nasa loob sila ng kanyang sasakyan dahil hinatid niya ito pauwi. Kanina pa ito naghihimutok dahil hindi matanggap na ito pa ang napaalis sa huli. Mari na hinilot ni Paxton ang kanyang sentido. Sa totoo lang ay sumasakit ang ulo niya sa mga pangyayari.
Sobra rin siyang naiinis sa kanyang ama. Gabing-gabi na nga. Ano ba ang naisip nito at nagpunta pa sa kanyang bahay? At ang eksenang iyon pa ang naabutan nito. Ano ba ang meron sa babaeng iyon at ganun na lang ang pagkagusto ng kanyang ama dito? Hindi naman maganda iyon. Parang lalaki pa kumilos na akala mo ay siga o tambay sa kalsada. Walang etiquette. Malakas na hinampes ni Lily ang braso niya sanhi upang mapatingin siya dito. Nakikinig ka ba, Paxton? Ang sabi ko ay demanda ko ang Jillian na iyon. Napabuntong hininga si Paxton at hinalikan ang kamay nito. I'll handle it. No need to stress yourself, okay? Matamis na napangiti si Lily dahil sa sinabi ng binata ngunit sumimangot din ng maalala ang ginawang pagkampi ni Hendrix kay Jillian. And your father, bakit ba ganun na lang ang pagkaayaw sa akin ni Tito Hendrix? Wala naman akong ibang ginawa kundi ang mahalin ka. Mariin na kumuyam ang mga kamay ni Lily. Kahit kailan ay kontrabida talaga ang matandang iyon sa kaligayahan niya. Kung hindi dahil dito ay napatalsik na niya sana ang Jillian na iyon sa bahay ni Paxton. Kung bakit ba kasi hindi ka makahindi sa daddy mo? Sambat pa niya sa katabi. Lily, you know that I respect my father so much. Just remember that I'll always love you. Inirapan niya ito, layan na lang lagi ang sinasabi mo. Pinili na lang ni Paxton ang manahimik at nag-focus sa pagdadrive. Ayaw niyang patulan si Lily dahil baka mauwi sila sa pag-aaway. He respect his father more than anyone else. Nakita niya ang lahat ng ginawa nitong sakripisyo para sa kanila, para sa kanya. Lahat ng hirap at pagod nito ay nasaksihan niya para sa kanilang pamilya. Ang nakakabilib pa doon ay hindi man lamang ito kinakitaan ng pagkabigo. Hindi ito sumuko upang ipaglaban sila. And he admired all of that. Everything about his father is worth admiring. And no one understands that, even Lily. I see you tomorrow, okay? Babawi ako. I promise. Aniya sa dalaga nang may hatid niya ito sa bahay ng mga Thompson. Ngumiti si Lily at binigyan ng isang malalim na halik si Paxton. I'm looking forward to it then. Isa pang halik ang pinagsaluhan ng dalawa bago tuluyang umalis si Paxton. Padaskol niyang isinara ang pintuan ng kanyang sasakyan nang makauwi siya. Tahimik ang buong kabahayan kaya nasisiguro iyang umuwi na ang kanyang ama. Agad siyang nagtungo sa itaas, partikular na sa isang kwartong bubulabugan niya. Ilang beses siyang kumatok bago bumukas ang pintuan. Sir Paxton, may ipapagawa po ba kayo? Si Jackie sa inaantok na boses. Mukhang nasa kasagsagan na ito ng mahimbing na tulog nang kinatok niya ito. I need to talk to you for a second. Sige sir. Nalilito man pero wala naman itong ibang pagpipilian. I need your honesty here. Si Jillian nga ba ang nagnakaw ng kwintas ni Lily? Diretso niyang tanong dito habang nakahalukip-kap. It's really odd for Lily to request for Manang Glory and Abby to move out for a day tapos itong si Jackie lang ang naiwan dito sa bahay. He's not that stupid not to put every pieces into one. At base sa nakikita niya ngayon na reaksyon ng kaharap ay lalong tumitibay ang kanyang mga hinala. May nag-utos ba sa iyo upang gawin iyon? Mabilis at sunod-sunod itong umiling. Wala po, sir. Ako po ang may kagagawa ng lahat. Ayaw ko po kasi sa asawa niyo kaya ko po iyon ginawa. Patawarin niyo po sana ako, sir, pagtatapat nito sa nanginginig na boses. Saglit na nag-isip si Paxton bago isinatinig ang kanina pa niya iniisip. Si Lily wala ba siyang kinalaman dito? Hindi ka ba niya inutusan na gawin ito? Hindi po, sir. Wala pong kinalaman si Miss Lily dito. Ako po ang may pukana ng lahat. I'm so sorry po, anito at nagsimula ng humikbi sa harap niya. Mariin itong tinitigan ni Paxton. Hindi niya alam kung aniniwala siya dito pero mayroon siyang tiwala kay Lily. I'm sorry but I need to fire you, Jackie. Kung nagsasabi ka man ng totoo ay hindi ko na maatimpa na manatili ka dito sa bahay ko, aniya at tinalikuran ito. Sir, bakit niyo po ako aalisin? Hindi po ba ay ayaw niyo rin sa Jillian na iyon? Bakit? Bakit parang mas kinakampihan niyo pa siya? Habol nito sa kanya. Nagtimbagang si Paxton. Ayaw niya ng paraan ng pananalita nito. Muli niya itong hinarap habang nagpipigil ng sarili. You're right. I don't like her but I even more hate snakes in my house. You could have done better. Jackie, ayaw kong mag-alaga ng mga ganitong klase ng tao sa bahay ko.
I want you to pack your things and leave early tomorrow. Umalis na si Paxton dahil ayaw na niyang magbitaw pa ng ibang salita dito. Wala siyang kinakampihan. Ayaw lang niya na magkaroon ng bahay niya ng hindi mapagkakatiwalaan. Napadaan siya sa tapat ng kwarto ni Jillian at hindi niya mapigilan ang makaramdam ng inis. Ano ba ang meron sa babaeng ito at ganun na lang ang pagkampi ng kanyang ama dito? Is she a witch? Kailan ba ito mawawala sa buhay niya? O ito ang uniform mo? Sa top floor ka maa-assign. 4 kayo doon dahil hindi naman gaanong karami ang lilinisan doon. Top floor, hindi ba ay doon ang opisina ni Paxton? Pero huwag na huwag kayong papasok sa opisina ng CEO. Si Manong Bogart ang nakatalaga sa paglilinis doon. Gets ba? Sunod-sunod na tumango si Jillian. Bumalik siya sa kanilang quarters upang hanapin ang kanyang mga kasamahan. Nagkaroon ng shuffling kani-kanina lang kaya medyo maingay ang lahat. May nakadikit pa sa pader kung nasaan ang mga bagong schedule at area kung saan matatalaga ang bawat isa. Faye, Clara, Anna, Mandy, Leon ang mga pangalan ng makakasama niyang maglilinis sa top floor. May lumapit sa kanya na 2 babae. Hi, ikaw si Jillian di ba? Ikaw lang naman ang bago dito. Nginitian niya ang mga ito at nagkanot ng batok. Ako nga. Nice to meet you guys. Ako nga pala si Anna. At ito naman si Faye, pagpapakilala ng mga ito. Nangingiti si Jillian. Mukhang mabait ang mga ito. Nasaan nga pala sina Clara at Mandy? Nasa CR si Mandy at nagpapalit. Si Clara naman ay nakalibpas sa ngayon. Tumango-tango siya bago pumasok sa isa sa mga cubicle upang magpalit na ng damit. Matagal ko na talagang gustong ma-assign sa top floor. Gusto kong matitigan ng malapitan. Ang boss natin, kinikilig na salita ni Faye habang paakyat sila sa itaas dala ang mga panlinis na gagamitin nila. JJ, ang gwapo niya lalo sa malapitan. Sobrang kinis ng mukha. Wala man lang makitang pores sa mukha niya ni isa. Ang sarap halikan. True. Kaya chance na natin ito upang magpapansin sa kanyal, pakasalan niya sana ako. Tahimik lang na nakikinig si Jillian sa usapan ng tatlo. Hindi tuloy niya maiwasan ang hindi map-eyesmid sa kung paano magkandara pa ang mga ito kay Paxton, gwapo lang naman ito pero sobrang sama naman ng ugali. Sabihin kaya niya sa mga ito na asawa niya ang lalaking iyon. Panigurado na hihimatayin ang tatlo sa gulat. Napabuntong hininga siya nang maalala ulit ang mga nangyari kagabi. Umalis si Sir Hendrix na wala man lang sinasagot sa mga tanong niya ni isa. Wala na rin si Jackie at hindi na siya ulit pinaalis pa ni Paxton sa bahay nito. Pagdating nila sa top floor ay nagsimula na silang maglinis. Paminsan-minsan ay tahimik na naghahadjihikan ang tatlo kapag napapatingin sa pintuan ng opisina ni Paxton. Alam niyang nasa loob ito dahil katulad ng dati ay mas maaga na naman itong umalis sa kanya. Minsan din ay nakikipagkwentuhan din ang sekretarya nito sa kanila. Inaasahan niyang magugulat ito kapag nakita siya nito muli ngunit wala man lang itong ipinakita na ganon. Kinausap nga ito ni Paxton noon. Pero mapapansin talaga na iba ang ngiti nito sa kanya. Umiling na lang si Jillian at ipinagpatuloy ang pagmamap sa sobrang linas na sahig. Wala naman talagang gaanong dumi dito. Tumunog ang elevator at bumukas iyon. Nabaling ang atensyon niya doon at hindi niya inaasahan na si Lily ang lalabas. Natigil si Jillian sa ginagawa at pinanood ang pagrampa nito palapit. Pati ang mga kasamahan niya ay napatigil upang titigan ito. Malapad itong nakangisi sa kanya at nang insulto na pinasadahan ang suot niyang uniforme. Mabilis na luni pa ang mga araw. Hindi na mamalayan ni Jillian na mag-iisang buwan na pala siyang nagtatrabaho sa kumpanya ni Paxton. At sa loob ng isang buwan na iyon ay halos walang mintis ang pagdalaw ni Lily dito. Araw-araw ay may dala itong lunchbox para kay Paxton. Kung minsan pa ay may naririnig silang mga helanghing galing sa opisina nito. Noong una ay grabe ang pagkagimbal nila noon na mga naka-assign sa floor na iyon ngunit hindi naglaon ay nasanay din sila. Sweldo na, nangingiti na wika ni Faye habang nakapila sa ATM upang mag-withdraw. Sobrang saya rin ni Jillian dahil ito ang unang sweldo niya. Ililibre niya ang kanyang mama at Kuya Ruben niya. Ang ipinagtataka lang niya kanina ay ang payslip na natanggap niya. Alam niya kung magkano ang sweldo nila, ayon na rin sa kontrata na kanyang pinirmahan at ang nakita niya kanina na sweldo ay mas malaki sa inaasahan. Baka nagkaroon lang ng glitch.
Ipinagsawalang bahala na lang ni Jillian iyon. Nako, anak, ang dami naman nitong mga pinamili mo. Kaka-grocery lang din ng Kuya Ruben mo kahapon, hayaan mo na lang, ma. Magagamit nyo rin naman ang mga iyan dito sa bahay. Tinutulungan niya ang kanyang ina sa paglilinis ng tilapia. Dito siya manananghalian. Hindi nga niya alam kung uuwi ba sa tanghalian ang Kuya Ruben niya dahil sa trabaho nito. Ayon nga sa sagot na ipinadala sa kanya ng kapatid ay hindi nga ito makakauwi. Silang dalawa na lang ng kanyang ina ang nagsalo sa sinigang na niluto nila. Anak, kamusta naman ang asawa mo? Ano nga ulit ang pangalan? Paxton, dalhin mo naman siya rito minsan. Gustong sumimangot ni Jillian pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Busy po kasi siya. Meron kasi silang kumpanya. Businessman kaya laging nakababad sa trabaho, sagot na lang niya. May katotohanan naman ang sinabi niya. Ngunit higit na mas marami itong oras na makipaglampungan kay Lily. Sa higit isang buwan na pagsasama nila, nasanay na rin siya sa mga gawain ng mga ito. Kahit isang beses lang sana. Gusto ko lang naman na makita at makilala ang asawa mo, pagpupumilit pa rin ang kanyang ina habang kumakain sila. Nagkamot na lang ng ulo si Jillian at napipilitan na tumango. Sige po, ma, sasabihin ko sa kanya. Pero hindi ako nangangako, ha? Tumango si Carmela habang nakangiti. Mabait naman siya sa iyo. Saglit na nag-isip si Jillian. Lagi mang inis at high blood sa kanya si Paxton pero never siya nitong pinagbuhatan ng kamay. Hindi siya nito sinasaktan ng pisikal, iyong damdamin nga lang niya paminsan-minsan. Napasimangot siya. Mabait naman po siya. Tumawa ang kanyang ina, 0H, bakit parang napipilitan ka? Mabait naman din siya, ma. Kaunti nga lang dahil sa totoo ay para siyang dragon at lagi akong binubugaan ng apoy. Ganoon siguro kapag mga mayayaman, aniya at sinabayan pa ng kaunting tawa. Anak, ang mahalaga ay hindi kanya pinagbuhatan ng kamay sa kabila ng nagawa mo sa kanyang kasalanan. Malakas ang pakiramdam ko na mabuti siyang tao at pilit niya lang iyon na itinatago. Hindi na nga nakaimik pa si Jillian dahil may punto naman ang sinabi ng kanyang ina kahit papaano. Matitiis pa niya na makitang nakikipaglandian ito sa pinakamamahal na Lily kaysa pagbuhatan siya nito ng kamay. Kapag nangyari iyon ay talagang aalis na siya sa bahay nito. Kasalukuyang naghuhugas ng pinggan si Jillian nang makarinig siya ng tunog ng cellphone. Cellphone iyon ng mama niya na niyuan nito sa lamesa. Hindi niya sana ito papakialaman pero may malakas na puwersa ang humihila sa kanya upang tingnan iyon. Pinunasan ni Jillian ang kanyang kamay at pinulot ang aparato. Walang password kaya basta na lang niyang binuksan. At doon nga bumulaga sa kanya ang itinatago ng kanyang ina na sekreto. Bahagyang umawang ang kanyang labi at hindi makapaniwalang nagbasa pa ng mga mensahe. Nasa ganun siyang kalagayan ng sakto namang pumasok sa kusina ang kanyang ina. Jillian, nakita mo ba ang cellphone ko? Nabitin ang sinasabi nito, nanlaki ang mga mata at singbilis ng kidlat ang naging pagkilos upang hablutan ang cellphone na hawak niya. Mahigpit na hinawakan ni Carmela ang cellphone at hindi makatingin ng diretsyo sa anak. Maano yung mga nabasa ko? Ani Jillian sa mahinang boses. Hindi niya matukoy kung ano ang mararamdaman niya sa mga oras na ito at sa nalaman. May manliligaw ang kanyang ina. At isang foreigner pa. Anak, huwag ka sanang magagalit sa nakita mo. Nanliligaw pa lang naman si Joseph, mabilis nitong sinabi habang hindi malaman kung saan ibabilang ang paningin. Saan mo siya nakilala, ma? Pinilit ni Jillian na kumalma upang unawain ang kanyang ina. Nabigla siya at kailangan niyang pakinggan ang paliwanag nito. Bigla na lang nag-chat sa akin. Nireplyan ko hanggang sa nakapalagayan ko ng loob at ayan nga, nanliligaw na, paliwanag ng kanyang ina na bahagya na ring kumalma. Alam ba ito ni Kuya Ruben? Hindi pa. Naghahanap nga ako ng tiyempo upang sabihin sa inyong dalawa pero naunahan mo na ako. Pinagmasdan ni Jillian ang kanyang ina. Hindi niya lubos inakala na magkaka-interes pa ulit ito sa mga bagay na ganon. Kung tutuusin ay bata pa rin naman ang kanyang ina. At wala naman sigurong masama kung magmahal ulit ito, hindi ba? Gusto mo ba siya, ma? Malumanay niyang tanong. Mabait na tao si Joseph, anak. Hindi ko naman siya bibigyan ng atensyon kung hindi. Nag-isa pa rin ang tatay niyo sa puso ko, Jillian. Hindi siya mawawala kahit kailan sa pagkatao ko.
Pero gusto ko ulit magmahal sa ikalawang pagkakataon at sana ay pahintulutan niyo ako. Maria, naiintindihan naman niya pero hindi ba masyadong mabilis ang lahat? Nakakasiguro ba ang kanyang ina na mabuti itong tao? Na hindi sindikato? Paano ba niya ipapaliwanag dito ang mga bagay na iyon na hindi lalabas na kumokontra siya? Napabuntong hininga si Carmela at hinawakan ang mga kamay ni Jillian. Alam ko kung ano ang tumatakbo sa isipan mo, anak. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Sorry, ma. Nag-aalala lang ako sa kaligtasan nyo. Ngumiti ito. Alam ko. Sasabihin ko rin ang lahat sa Kuya Ruben mo. At oo nga pala, lilipad nga pala siya patungo dito sa Pilipinas sa susunod na linggo. Ano? Hindi niya napigilan na bulalas. Agad din siyang humingi ng tawad dahil sa pagtaas ng boses niya. Ang sabi ni Joseph ay bibisita raw siya dito, pag-uulit ng kanyang ina. Pumunta pa ito sa likod niya at minasahe ang kanyang balikat na para bang kinukuha ang loob niya. At pumayag naman po kayo agad, ma. Huwag naman po sana kayong magpad-alos-dalos sa desisyon niyo, aniya sa mahinahon na boses. Hindi naman, anak. Pero ayaw niyo ba yun? Magkakaroon tayo ng pagkakataon upang makilala siya ng lubusan. Magtiwala ka sana sa akin. Napabuntong hininga na lang si Jillian at hindi na nakipagtalo pa. Ang reaksyon niya ay katulad din ng Kuya Ruben niya nang malaman nito ang lahat pagka-uwi. Nagkaroon ng kaunting sagutan pero sa huli ay naayos din naman. Nag-usap din silang magkapatid ng masinsinan. Pagbibigyan na lang nila ang kanilang ina sa pagkakataon na ito. Babantayan na lang nila ito ng mabuti. Gabi na pero dumaan muna si Jillian sa mall upang bilhan ng pasalubong sinama ng Glory at Abby. Sobra ang ginhawa niya na umalis na si Jackie. Malamang na si Sir Hendrix ang nagpaalis dito. Jillian. Natigilan si Jillian nang marinig ang sobrang pamilyar na boses na iyon. Lumingon siya sa kanyang likuran at ganoon na lang ang panlalamig ng kanyang katawan nang makita si Madison na papalapit sa kanya. Gustong tumakbo ni Jillian papalayo pagkakita kay Madison pero huli na ang lahat. Nasa harap na niya ito at hawak-hawak agad ang braso niya ng mahigpit. It's really you. Alam mo bang ipinahanap kita sa mga tauhan ko sa lahat ng sulok ng England? Ngunit nandito ka lang pala. Bulalas ito na may kasama pang pagyugyug sa kanya. Medyo nakaramdam siya ng inis sa sinabi nito. Hindi niya tuloy mapigil ang alalahanin ang ginawang pag-iwan ng mga ito sa kanya sa bansang iyon. Paano na lang kung hindi siya sinama ni Paxton pauwi? E di naging palaboy siya doon. Ngunit tapos na iyon. Ang importante ay nandito na siya. Salamat sa lahat, Madison. Excuse me pero kailangan ko narinig umuwi, pag-iwas niya dito. Ayaw ni Jillian na madawit pa sa babae. Tapos na ang kasunduan nila at dapat ay lumayo na siya dito, ngunit mapilit talaga ang babae at agad siyang pinigilan sa pag-alis. Nakangisi na ito ngayon na parang naghahaman ng away. Mabuti na lang at hindi nito kasama ang kaibigan ngayon. Iniiwasan mo ba ako? Bakit? Wala naman akong ginagawang nasama sa iyo ah. Iniwan ka nga namin pero pinahanap naman kita, Leon nga lang ay nandito ka na pala sa Pilipinas. Tell me, paano ka nakauwi ha? Sunod-sunod na tanong ni Madison habang hawak-hawak pa rin ang braso niya. Hindi inakala ni Jillian na makikita pa niya ulit si Madison at ito ang kinatatakutan niya ang mga taong nitong hindi niya alam kung paano sasagutin. Inilapit ni Madison ang mukha sa kanya. Kulang na lang ay halikan siya ng babae. Tell me. Paano ka nakauwi? Imposibleng walang tumulong sa iyo. Sabihin mo ngayon kung sino. Mariin ang pagkakasabi nito. Tinitigan ni Jillian ang babaeng kaharap habang tahimik naman na nagtatalo ang isipan niya kung sasagutin ba niya ang tanong nito. Hindi niya pwedeng sabihin si Paxton dahil malamang na maghahinala ito. Ano pa ba ang kailangan nito nagawa naman na niya ang trabaho niya. Nagkikita man ang dalawa pero handa naman na tuloy ang kasal ng mga ito. Importante pa ba na malaman mo kung sino? 0 Now tell me kung sino. Bahagya nang tumaas ang boses nito. Ngayon napagtibay ni Jillian na kailangan niya itong layuan. This woman is crazy and dangerous. Mukhang mas malala pa ito kaysa kay Lily. Napabuntong hininga na lang siya at sinagot ang tanong nito. Si Sir Hendrix ang tumulong sa akin upang makabalik ng Pilipinas. Unti-unting binitawan ni Madison ang braso niya. Si Hendrix Zimmerman. Tumango si Jillian. Hindi na siguro ito magtat aka pa ngayon na si Sir Hendrix na ang binanggit niya.
Likas kasing mabait ang huli kaya hindi posible na ito ang tumulong sa kanya. At upang mapagtibay pa ang kanyang pagsisinungaling ay nagdagdag pa siya ng kwento, si Sir Hendrix ang nagligtas sa akin mula sa pagpapahirap sa akin ng mga tauhan ni Paxton. Muntik na akong mamatay sa ginawa nilang torture kung hindi lang siya dumating. Unti-unti na ulit na napangisi si Madison. I'm sorry to hear that. Na-torture ka pala. Hendrix Zimmerman is really a good person. Swerte mo at nandoon siya dahil baka bangkay mo na ang mahanap ng mga tauhan ko. Kumuyam ang mga kamao ni Jillian. Alam ko, kaya please lang sana, Madison. Huwag mo na sana akong gambling pa. Gusto ko nang mamuhay ng payapa. Umirap ito sa hangin. There is no peace in this world, Jillian, anito saka siya tinalikuran. Pinanood niya ang papaalis na figure ni Madison. Ano na lang kaya ang gagawin nito kapag malaman na sa kanya pala ikinasal ang lalaking kinababaliwan nito? Tiyak na ipapahunting siya. Umalis na rin si Jillian sa mall. Ano ba ang meron sa Paxton na iyon at pinag-aagawan nila Madison at Lily? Pag-uwi niya ay naabutan niyang nagtatalo sina Paxton at Lily. Rinig na rinig sa buong kabahayan ang mga sigaw nito habang pilit naman itong sinusuyo ni Paxton. Lily, please. Understand my situation, si Paxton sa mahinahon na boses. No, we won't be fine until you settle this mess. Agad na tumabi si Jillian nang makitang palabas na ng bahay si Lily. Si Paxton naman ay nasa likod nito at sapo-sapo ang ulo. Lalong sumama ang tingin ng babae pagkakita sa kanya. Nasa gilid na nga siya ng pinto pero binangga pa siya at nagtuloy-tuloy sa labas. Parang hindi rin siya napansin ni Paxton at sinundan si Lily. Bamas angot ang mukha niya saka pumasok sa loob ng bahay. Halos dito na tumira si Lily. Hindi niya tuloy maisip kung anong klaseng setup ba ito. Bakit nag-away ang dalawang iyon? Tanong niya kay Abby na nagluluto. Ewan ko ba sa dalawang iyon? May narinig naman akong, baby, habang nagsasagutan sila. Umawang ang bibig ni Jillian at umupo sa isang silya. Baby, oo. Mukhang gusto na ata ni Ems Lily na magbuntis at magkaanak sila ni Paxton. Natahimik siya. Ganon na ba kadesperada si Lily? Nagugustuhin na ang magbuntis para makuha si Paxton. Sa kanya naman talaga ang lalaking iyon kaya ano ba ang kinatatakot nito? Ayaw ba ni Paxton? Leon ba ang dahilan kung bakit sila nag-aaway? Pag-uusyoso pa niya. Miss Moll, si Abby na itinutok pa sa kanya ang sandok. Sa pagkakaalam ko ay ayaw niya sa mga bata. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit ayaw niya sa ideya ni Miss Lily. Mabuti na lang talaga at hindi ako nagbuntis noon, bulong niya sa sarili nang maalala ang nangyari sa kanila noon ni Paxton sa club. Ha, may sinasabi ka? Wala, Todd oil lang siya kay Abby. Nako, mabuti na lang talaga at hindi siya nalagyan noon. Sa sobrang sama ng loob ni Lily ay nagtungo siya sa club upang magpakalunod sa alak at maglasing. Naiirita siya. Siya nga ang nakakasama ni Paxton pero pakiramdam niya ay hindi niya ito pag-aari. Siya man ang lagi nitong nakakasalo sa kama pero hindi pa rin niya ito maangkin ng buong buo. At kasalanan iyon ng Jillian at Hendrix na iyon. Sa inis ni Lily ay inihagis niya ang hawak na baso ng alak. May sumita sa kanya pero hinagisan lang niya ito ng pera upang umalis sa harap niya. Lily, you're here. Ngumiti ng peke si Lily nang makita ang kanyang mga kaibigan na papalapit sa kanya at nagsiupuan sa tabi niya. Wrong timing pa ang mga buwisit na ito. Hindi ka man lang nagsabi na pupunta ka pala dito. Para saan pa nakita niyo na rin naman ako, pagsusuplada niya. Humalaklak ang isa niyang kaibigan na lalaki. Bad trip ka ata ngayon Teka, nasaan si Paxton? Bakit hindi mo isinama? Muling nagbialak ang iritasyon niya at sinaman ito ng tingin. Umalis kayo sa harapan ko kung iinisin niyo lang ako, malakas na nagtawanan ang kanyang mga kaibigan. Ang isa ay umakbay pa sa kanya. Mukhang kinakalawang na tayo Matagal na kayo, hindi ba? Bakit hindi ka pa niya inaaya sa kasal? Mahal ka ba talaga o pampainit ka lang niya sa kama? Nabingi si Lily sa narinig. Nagdilim ang kanyang paningin at malakas itong sinampal. Watch your goddamn mouth. Hindi siya tanga upang hindi malaman na pati ang ilan sa mga kaibigan niya ay nagnanasa sa kanyang kasintahan. Nagkagulo na ang mga kaibigan ni Lily sa pag-aawat sa dalawa. Totoo naman, kung mahal ka niya talaga ay dapat ka pa pinakasalan noon. O baka nakahanap na ng iba.
Yung mas maganda at mas disente kaysa sa iyo. Biglang lumitaw sa isip niya ang pagmumukha ni Jillian. Sa nanginginig na kamay ay hinablot ni Lily ang bote ng alak at ipinukpok sa ulo, kaibigan. What did you do this time? Hindi ba sinabi ko ay umiwas ka sa gulo at asikasuhin mo ang relasyon ninyo ni Paxton? Ngunit heto at nagbabar ka. Nakipagbasag ulo ka pa naririndi na tinakpan ni Lily ang kanyang tenga sa mga sunod-sunod na sermon ng kanyang ama. Umuwi siya para magpahinga at kalmayan ang sarili pero ito ang aabutan niya. Nakikinig ka ba? Napiperwisyo na senggal ni Jaime sa anak. Nakikinig ako, Dad. At kahit hindi ako makinig ay solo ko na ang linya mo at kung ano ang susunod mong sasabihin. I'm doing everything to get him back, okay. Then anong ginagawa mo doon sa bar? Dapat ay nasa bahay ka ng lalaking iyon at sinusuyo. Ask him to file a divorce. Kung mahal ka talaga niya ay gagawin niya ang hinihingi mo. Napaungol sa matinding iritasyon si Lily dahil sa ama. Sa tingin ba nito ay wala siyang ginagawa? Madami. She even resorted on having a child pero ayaw pa rin ni Paxton. This is frustrating her so much. Ay patamba na lang kaya niya ang Jillian na iyon. Uulitin ko ulit na ipaalala at sabihin sa iyo, Lily. Kung gusto mo na manatili sa ganitong klase ng parnunuhay ay gawin mo ang lahat upang makasal kayo ng anak ni Hendrix. Sa kangkungan tayo pupulutin kapag pumalpak ka, ani Jaime saka iniwan ang anak sa kanilang sala. Pinigilan ni Lily ang kamay sa pagbabasag ng mga gamit. Walang mapapala kung magwawala na naman siya. Kailangan niyang mag-isip at gumawa ng plano. She needs to eliminate her enemies. Naku, Lance, nasasanay ka na sa kakabisita dito sa amin ani Jillian sa binata na prenteng nagre-relax sa kanilang sala. Naabutan niya si Lance sa kanilang bahay pagdating niya. Day off kasi niya ngayon. Hindi niya inaasahan na nandito rin si Lance. Nawiwili na ito sa kakapunta dito. Ginawa ng rest house ang kanilang bahay. Kuwela nga ang samahan ni Lance at ng kanyang mama samantalang parang barkada naman ito at ng Kuya Ruben niya. Alam ng kanyang kapamilya ang lahat ng mga naitulong ay Lance dahil siya mismo ang nagkwento. Ang boring kasi doon sa bahay. Wala akong kasama. Buti pa dito sa lugar niyo, magulo at maingay. Nakahiga si Lance sa may sofa. Ang mamahalin na sapatos ay iniwan sa labas at nakasuot lang ng puting medyas. Sa ibabaw nito ay ang kanilang pusa na hinahaplos nito. Karamihan talaga sa mga mayayaman ay ganito ang problema. Madami kang ang pera pero salat naman sa kasiyahan. Bakit hindi ka nalang mag-asawa? Suhestyon niya. Nasa sala rin siya at nagpapahinga kaya nakakapag-usap sila. Umismid si Lance ngunit ngumisi rin. Ikaw muna. Bahagya siyang tumawa. Hindi pa nga pala nito alam na may asawa na siya. Na! Ikaw dapat ang mauna, mas natanda ka kaya, pagsasakay na lang niya dito. Hey! Wala iyon sa edad, Jillian. As for me, natulala ito sa kisame habang hinahaplos ang pusa na nasa ibabaw ng dibdib nito. Hindi ko pa nahahanap ang babaeng magpapatibok ng aking puso. Sa panahon ngayon ay mahirap nang hanapin ang totoong pag-ibig. Swerte mo na lang kapag nahanap mo ang para sa iyo. Ang nakakaloka ay baka nasa ibang parte pa ito ng mundo. Bukas na nga pala ang pagdating ng manliligaw ng kanilang ina. Isa sa rason kung bakit siya nandito ay para tumulong sa paglilinis sa buong kabahayan para hindi naman nakakahiya sa kanilang bisita. Mag-alaga ka na lang ng aso o di kaya ay pusa para may sasalubong sa iyo pag-uwi mo galing trabaho, anya. I was planning on adopting one. Alternative habang wala pa akong asawa, natatawa na binatukan niya ito. Paxton please. Hindi ko na kaya pa ang ganitong arrangement. Ako ang lumalabas na kabit sa ating tatlo. If you really love me then file a divorce and marry me. Unang-una sa lahat ay ako dapat ang nasa posisyon ng babaeng iyon. Ako dapat ang asawa mo ngayon. Nasa site si Paxton nang pinapatayo ng mga itong bagong warehouse nang walang ano-ano'y biglang lumitaw si Lily upang magreklamo at maghisterya. Ang ginawa na lang ni Paxton ay nila ito palayo sa kanilang mga tauhan dahil siya ang nahihiya. Lily, you know that I can't do that yet, sagot niya dito na puno ng pangunawa. What? But why? I should be your wife and not that woman. Why can't you divorce her so that we could be together? Tandang padamdam panipik. My father won't let me do it. Si Tito Hendrix na naman. For Pete's sake,
Paxton. You are of legal age. Nasa tamang edad ka na upang magdesisyon para sa sarili mo. Mahal mo pa ba ako? Of course, I love you. You know that, then divorce that woman. Prove to me that. Hindi na pinatapos pa ni Paxton si Lily sa pagsasalita. Kinabig niya ito at mariin na hinalikan. Nakukulili na ang tenga niya dahil para na itong isang sirang plaka. He understand her concerns but it's not the right time yet. I love you. Pag-uulit pa niya nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Hindi na ngayon makasagot pa si Lily. Hindi nito inaasahan na gagawin iyon ng binata. At dahil doon ay lalong tumindi ang pagnanasa na maangkin niya ito ng buong buo. Hinuli niya muli ang mga labi ng binata at malalim na hinalikan. I want to be with you forever. I want to be your wife. Gumanti naman ng halik si Paxton. I'll talk to my dad. Just be patient for now, Lily. Kanya-kanya namang tikhim at sipol ang mga trabahant na nakasaksi sa nangyayaring halikan ng dalawa. May ibang nagsisikuhan habang ang iba naman ay nagtutulakan pa. Pagkatapos nga ng trabaho ni Paxton ay dumiretso siya sa bahay ng kanyang mga magulang upang kausapin ang kanyang ama. Iho, salbong ni Cynthia pagkakita sa anak at binigyan ng mahigpit na yakap. Mabuti naman at nagkaroon ka ng oras upang dumalaw dito. Alam mong hindi ko mura ang permontes sa bahay mo, ismad nito. Alam na ni Paxton kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ina. Hindi na lang niya iyon isinatinig at hinalikan sa pisngi ang ina. Nasaan si Lily? Bakit hindi mo man lang siya isinama dito? Tanong nito at bahagya pang lumingon sa may pintuan. She's busy, Mom. May one-week fashion show sila sa Guam. Lilipad sila ngayong gabi, pagbibigay impormasyon niya. Kaya gusto niya na sa pagbabalik nito sa bansa ay may dala siyang magandang balita dito. Sumimangot si Cynthia. Ganun ba? Gusto ko pa man siyang makakwentuhan, anito na napuno ng pagkadismaya. Si Dad nga pala. Pag-iiba niya ng usapan. Lalong sumimangot ang ginang. Nasa library. Puntahan mo na lang doon. Dito ka na maghapunan, ha? Tumango si Paxton sa ina at tinungo na ang library sa ikatlong palapag ng kanilang bahay. Dad! Kumatok siya ng 3 beses bago binuksan ang pintuan. The election is coming kaya hindi na siya nagtaka kung gaano ito kabisi ngayon. Hey, son, bati nito pagkapasok niya sa loob, tinanggal nito ang suot na salamin sa mata at nag-inat-inat. What brings you here? Maupo ka. Umupo si Paxton sa mahabang sofa habang iginagala ang tingin sa paligid. It's been a while simula noong huling punta niya dito. Kamusta si Jillian? Tinatrato mo ba ng mabuti ang asawa mo? Pinigilan ni Paxton ang pag-ismid at seyosong tinitigan ang ama. That's the reason why I'm here, Dad. Pwede ba tayong mag-usap ng masinsinan?